ang lumalabas na possible reasons ng dalawa. Practical politics, pragmatism, no? They needed to deliver on their promises during the campaign, and mas madideliver daw nila yon supposedly kung mapamunuan nila yung mga komite na gusto nila. Isa education, yung isa agriculture. Pero I kept citing your case, no? Kasi last Congress, dalawa lang kayo ni Senator Coco. Diba? You stuck with the minority. Talaga bang ganun yon na mahihirapan ka pag hindi mo pinamumuno isang komite? Pero in your case, how did you do it? Yung ugali kasi namin ni dating minority leader ko, Sen Coco, bagamat arithmetically dalawa lang kami, pero ni-leverage namin by taking sharp positions on issues na nagkakasundo kami at ibang posisyon namin sa majority. Kaya masaya ako na kahit papano tumindig kami magkasama, halimbawa laban sa confidential and intelligence funds, laban sa Maharlika, tawag mo doon, yung bill, investment fund, yung sugar smuggling fiasco, yung paggunita sa imposition ng martial law. So marami-rami natindigan naming dalawa lamang. And in the end, di ba, dalawa lang kami sa minority, pero dun sa debate, of course, as senator judges ito, dalawa kami na galing sa Senate minority, pero naging plus 3 mula sa Senate majority, na naging 5 kaming senator judges na bumoto laban sa pag-remand ng impeachment complaint sa House of Representatives. So, yun. Sabi nga namin noon, para kaming Marines, di ba? Yung always outnumbered, never outfought. So, ganun naman yung ugali sa minority. Pero nga, example po, no? Ano yung mga naisulong yung panukalang batas, advokasya? Marami-rami while with the minority, na hindi nyo kinailangang pamunuan yung komite na gustong-gusto nyo sana. Although, in fairness, chine-chair ko yung Senate Committee on Women, and si Sen Coco bilang dating minority leader, ex officio miyembro ng lahat ng komite. So, bilang two-person minority, nakapagsulong kami ng marami-raming mga panukalang batas tungkol sa kababaihan, mga bata, good governance, yung budget debates, active kami taon-taon, mga investigasyon, itong Iquibuloy at Pogo na napag-usapan natin, Christian, at iba pa. Marami-rami din kaming naitrabaho. At yung simula ng impeachment trial na ito bilang senator judges, nakapag-participate din kaming maigi. Kasi yun nga, isang iniisip ko rin dito. So yung dalawang kasama nyo dapat, ma-align kay Jesus Escudero. Nandun yung handling ni Jesus Escudero ng impeachment proceeding so far. Makakasama nila yung Duterte block doon. Parang, why can't you stick with Risa Ontiveros? Kung si Risa Ontiveros kayang gawin mag-isa. Yun ang tanong ko, no? I'm just thinking out loud. Well, there will be opportunities for us to still stick together. Ano man ang maging desisyon namin umaga ng July 28 on individual bills, individual resolutions being investigated, mga individual budget interventions, at pati, of course, itong bilang senator judges naman, itong impeachment trial. Pagkakataon pa rin sa amin manindigan na dapat magpatuloy yung proseso ayon sa utos ng konstitusyon. In fact, I've heard several of my colleagues, including yung dalawang pinakamalapit sa akin, na talagang nanindigan na dapat lamang magpatuloy yung impeachment trial. So, again, ang mga desisyon namin ay magiging final umaga ng July 28. At hindi, kung sakaling hindi talaga mabuo yung original na pangarap kong independent bloc namin, we will still have opportunities to stick together. Lastly, dito po sa impeachment trial, no? Kasi maraming agam-agam, kasi napakadaming dilatory tactics, no? Si Senator Bato binanggit more than a week ago or 2 weeks ago, sabi niya, kine-question yung jurisdiction ng 20th Congress Senate, di ba? Dapat pwede ba raw kayong ma-bind nung ginawa nung 19th Congress Senate. I think ang sagot naman dyan, napaka-obvious, no? Pero nandun yung effort para hindi matuloy yung impeachment trial. Sa basa nyo po ba, mukha po bang matutuloy yan? Or baka mapagbotohan ay dismiss or whatever? Ano nakikita nyo? Yung mismong
pagboto dyan, tututulang ko na eh. And I'm counting on several colleagues also na tumutol. Dahil absolutely premature. Wala pa kaming ni isang pirasong ebidensya, wala ni isang warm body na witness pa na naririnig. So, anong pagbabasihan namin para i-dismiss ang isang impeachment complaint, which would be akin to acquittal? Walang due process doon for the prosecution. Actually, wala ring due process sa ganyan kahit sa impeached official, sa defense. Kasi anong pagbabasihan ng senator judges sa ganyang klaseng decision, whether acquittal or conviction? At saka yung mga sinasite nilang cases, halimbawa para pagbasihan, sabihin na walang jurisdiction ang 20th Congress. Panay mga kaso na may kinalaman sa Senado bilang legislative body. Iba nga ang impeachment court. Hindi siya apektado, at ito ilang beses nang sinabi ng Korte Suprema, hindi siya legislative function ang impeachment. Kaya ang impeachment trial ay hindi apektado ng legislative calendar. Ni kahit pag nag-adjourn ng isang Senado, sine die, tulad nung 19th Congress, nagpapatuloy, hindi na-adjourn ang Senate impeachment trial. And obviously may jurisdiction ang Senado dahil tinanggap or rather ang impeachment trial court, dahil tinanggap namin noon ang impeachment complaint. Nag-issue kami ng bilang korte ng summons kay VP Duterte. Nag-submit na nga sila ng formal answer nila ad cautelam. To that answer, nag-submit ng reply ang prosecution. So, in session ang korte, ongoing ang trial, at it doesn't matter kung 19th Congress impeachment court ito o 20th Congress impeachment court, dahil walang epekto, wa-epek ang legislative calendar kung anong numerong kongreso ito sa isang impeachment trial. Okay. Lastly, Senator Risa, are you satisfied with Senator Escudero's handling of the impeachment proceedings so far? Well, on the record naman yung pagtutol nitong Senator Judge at yung pagtutol din ni dating Senator Judge Pimentel, on the record naman yung effort ng 5 sa aming Senator Judges dun sa, at least sa mga ruling ng presiding officer. But that comes with the territory, and magpapatuloy yan sino man ang finally mahalal na SP sa umaga ng July 28 at magiging presiding officer namin. Bound naman kami lahat ng rules and paraan pa rin kung sinusuportahan namin ang ruling ng presiding officer or payag kami or hindi na ipaboto sa senator judges lahat. At may mga remedies naman kami kung hindi man ako or kami, kung sino magiging kami, remedies, no? Kung may mga moments na hindi kami masaya dun sa ruling or sa proseso na padadaan.